Yo, what's up mga boss? Kulotski TV here. So, dahil maraming nagtatanong na pakita ko yung mga ordinary pellet gun natin, umpisahan natin ulit sa ordinary pellet gun. Pa-review naman ng mga budget meal mo, boss. Okay, sige. Ang budget meal kasi natin, hindi ibig sabihin na budget meal, yun ay mga super ordinary na pellet gun na makikita natin sa palengke. So, yung mga nasa palengke kasi, yun yung mga tagpi 50 pesos, 80 pesos. Yun yung super duper ordinary. So, sa akin kasi, sa mga airsoft ko, ang pinaka-ordinary ko talaga yung mga Q-series. Guys, mag-comment kayo na mag-comment. Magsha-shoutout ulit ako. Comment na kayo. Shoutout, ganun. Popost ko yan katulad ng ginagawa ko dati. So, eto yung mga Q-series natin, mga boss. Meron tayong Q1, Q5, Q11, Q9, Q7, and then yung bago natin, mga bossing, yung Q3, mga boss. Asan dyan yung Q3? Hanapin natin. Andito sa loob ng box. Hiuhuli natin yan, yung Q3. Pero bago yan, test fire natin, FPS check natin yung mga unit natin magmula sa Q1 hanggang Q11. Ito yung FPS checker natin, mga boss. So, ito na ata yung pinakamura na chronograph na pwede nating mabili sa Shopee or Lazada, mga bossing ko, no? So, ako kasi, kailangan ko lang namang malaman kung ilang FPS talaga yung unit na hawak ko. So, kahit mura tong binili natin, okay na to. So, unahin natin tong Q1 natin, mga boss. Sa mga hindi pa may alam, si Q1, mga bossing ko, ay Glock 17. So, nag-open barrel siya pag wala ng bala or last one na lang yung bala nung nasa magazine niya. So, mag-open barrel yan. And then meron siyang side lock. Ito, pure plastic to, mga bossing ko. Ang hindi lang plastic sa kanya, yung pinaka-barrel niya. And then overall body, yung magazine, and then yung slide niya, made of plastic siya. ABS plastic naman, kaya matibay din talaga. So, tignan natin kung ilang FPS nga ba to. First try. So, ayan siya, 150 FPS. So, etong Q1 na to, display ko na kasi to. Matagal ko na siyang nagagamit dito. So, subukan nating magbukas ng isang Q1 na bago. So, tignan natin kung nagbabago ba yung FPS ng mga lumang Q1 kapag nagamit nyo na versus doon sa bago. Pag bagong bili yung Q1 kasi, syempre yung spring niyan hindi pa ganun kaluwag. Masikip pa yung spring niyan. Hindi pa nai-stretch masyado. So, eto, testingin natin. Ang bala na gamit ko rito, mga boss, is 0.12. Yan, hanggang 0.12 lang naman tayo. Pag nag 0.20 kasi tayo na bala sa mga Q-series, bababa yung FPS niya. Pero gusto nyo naman, kung gusto nyo naman 0.20, pwede naman. So, check natin. Okay. Yan, ito yung unang putok niya. 241. Okay, pangalawang putok. So, ayan, 238. So, ayan, malaki rin yung difference pag bago pa yung Q1 mo and then kagagamit mo lang versus doon sa lagi mo nang ginagamit katulad ng Q1 kanina na tinesting ko. Ito yung pang display, ito yung bagong bukas natin na Q1. So kung fresh pa yung spring niya sa loob, talagang malakas pa to sa una, mga boss. Humihina lang naman ng isang pellet gun kahit nga yung mga gas type. Kapag yung spring niya is palagi na nating nagagamit. So nai-stretch siya ng nai-stretch. Ang ano naman doon, hindi naman ibig sabihin nun, sira na yung unit mo. Kapag na-stretch siya ng nai-stretch yung spring mo, pwede mo naman siyang palitan. Yan, may nabibili naman na mga pamalit talaga sa spring ng mga pellet gun natin. So talagang pinapalitan yung mga spring neto sa loob para bumalik sa dating lakas. Yung mga display, wag na natin gamitin. Pagbukas tayo ng bagong mga unit para mas makuha natin yung totoong FPS niya kapag bagong bukas pa lang. So, si Q11, mga bossing, dati si Q11 kasi, nakaganto lang siya, naka-pouch lang. So, ngayon si Q11, sa lahat ng Q-series, mga bossing ko, itong Q11 yung nagbago. Nagkaroon siya ng box, and then medyo bumigat. Overall body, magazine, and then yung slide niya, yan. Plastic to, mga bossing ko. No? Okay, unang puto. Ayan. So, ayan siya, 173. Okay, pangalawang putok. 172. Okay? Pangatlong putok. So, ayan siya, 177 naman to. So, next naman natin si Q5, mga bossing. Ito yung MMP natin dito. So, ito ang unang putok. Ayan siya, 180. Pangalawang putok. Ayan. Ito siya. So, ayan, 187. Pangatlong putok. Ayan siya, 187 din. So, next natin, si Q9 Beretta, mga boss. Ayan, magbukas tayo ng bago para mas makita natin yung tunay na lakas naman ni Q9. So, si Q9, mga boss, ito yung Beretta natin, no? Tandaan nyo lang, pag Q1 Glock, kapag Q5, yun yung MNP. Kapag Q7, yan yung John Wick na high kappa.
kapag Q9, Beretta, and then kapag Q11, yun naman yung Colt. So ito, unang putok. So yan siya, 196. And then ito naman, pangalawang putok. So yan siya, 196 ulit. Kung i-rate natin, pinakamalakas si Q1, pumapangalawa si Q11, Q5, tapos Q11, and then ngayon naman si Q9 mga boss. So ayan, dito naman tayo kay Q7. Yan, itong si Q7, ito yung ordinary natin dito na high kappa, no? So ito maganda to kasi ito yung John Wick eh. Kung gusto nyo ng John Wick pero ayaw nyo gumastos ng mahal, kasi yung gas type nito, yung John Wick na gas type nito na Taran Tactical, nasa 8,000 to 7,500 to 8,000 mga boss. Yung ano naman nito, yung semi-metal niya, nasa 1,200. So ito yung pinakamura na makukuha nyo sa Q Series. Kinagandahan sa mga high kappa, mas marami tayong bibis na pwedeng ilagay, mas malaki yung unit, mas bulky, and then mas formado. Tignan nyo naman, oh. Okay, sige, unang putok. So yan. So yan siya, 244. Di na ako nagtataka kung bakit 244 yan kasi mas mahaba siya eh. So ito, pangalawang putok. So ayan, 248. Pangatlong putok. Ayan, 246. So ang pinakamalakas na natin ngayon, si Q7. Nahigitan niya na si Q1 na pinakamalakas natin. So, malakas din pala talaga tong Q7. Dati kasi hindi naman natin na-check yung FPS niya talaga. Bumabase lang ako sa mga review. Titignan ko kay Google kung anong FPS niya. Pero mas mataas pa pala sa inaakala ko. Biruin mo, 244. So, si Q3 mga boss, naka-pouch lang din siya kapag binili nyo. So, ito kasi pinang-testing ko lang to. Kaya nilagay ko na siya sa box pagkatapos kong gamitin. Pero kapag bumili kayo na ito, naka-pouch lang din siya. So, kinagandaan kay Q3 mga boss, dalawa kasama na magazine yan. So, meron siyang long magazine and then meron siyang short magazine mga bossing. So, ayan siya. And then dito naman, ito yung isang magazine niya. Mas mahaba siya tignan, di ba? Hindi ko tuloy maalala kung naipakita ko na nga ba sa inyo tong Q3. Parang natatandaan ko kasi ni-review ko na to dati. So, sige, check na lang natin yung FPS niya. Kung na-review ko na to dati, good news, nakita nyo na. Pero kung hindi pa, eto si Q3 mga boss. Sa lahat ng Q series, ito lang yung doble magazine. Okay, unang subok, check natin. Ayan siya, 214. Pangalawa subok. Ayan siya, 220. And then, pangatlong subok. Ayan siya, 219. So ayan, wala na ba ako nakalimutan? Na-check ba natin lahat? So tingin ko, na-check naman natin lahat magmula sa Q1 hanggang Q11, no? So, sino yung pinakamalakas? Pero sa pagkakatanda ko, ang pinakamalakas sa sinubukan nating lahat ay yung Q7. Pumapangalawa yung Q1. So, yun yung natatandaan ko kasi mamaya i-edit ko pa lang to. So, doon ko makikita kung sino nga ba yung mas malakas. Pero alam ko si Q7 tapos si Q1. So, mga boss, yan. Para sa mga Q series, may din nyo itong mabili dito sa ating Orange app. Yan, nandito na rin sa baba yung link. Don't forget to like this video mga boss. And then kung gusto nyo bumili ng Q series natin, ayan siya, nandiyan siya sa may baba, sa may description yung link. Yan, pindutin nyo lang yan, rekta na kayo doon. And then ang design yan, eto, yan ang design yan, mga nakalagay sa bag. So basahin nyo na lang yung code. Alam nyo na kung bakit hindi pwedeng ipakita yung mismong unit. And then sa mga bibili, kapag bumili ka and then nag-review ka ng item doon sa mismong Orange app, wag nyo nang picturean yung barel. Kahit anong picture na lang ilagay nyo, pero wag na yung mismong barel. Mas maganda kung picture ng bag para magmukhang yun yung binibenta natin. Kasi napakahigpit talaga sa Orange app. Hindi natin basta-basta na ibebenta yung mga gantong klase ng laruan doon. Yan, kasi bawal nga. So, hanggat maaari, ginagawan ko ng paraan para makabili din kayo ng mga Q-series natin. So, ayan siya mga boss. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa susunod. Ibang unit naman yung testingin natin yung FPS. Maraming salamat mga bossing. Bye-bye. Yo, what's up mga boss? Etong hawak ko na to, ito yung kadalasan na ginagamit dito sa amin pang isda. No? Ang tawag dito, pang tiksay, desabog, bulitas. So, malakas to mga bossing ko, no? Ang FPS nito nasa 650 to 750 FPS. 54-inch stainless barrel mga boss. May kasama na ring scope.
Kabady niyan mga bossing, made of wood, stainless din yung trigger, stainless yung hammer, and then yung scope niyan mga boss, legit na scope yan na nagmamagnify, nasisilip tapos na-adjust. Kapag nagkarga ka na CO2, dito yung sinasalpak, ito yung CO2 tank kung tawagin, mas tipid to kaysa sa mga green gas mga bossing ko, no? 750 FPS to mga boss, kaya kahit yung mga makakapal na bote, kaya niya talagang basagin.